Sige po, purihin po ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa gawain ng Panginoon. Nahanyahan ko po lahat na tumayo. Bigyan po natin ng pag-welcome at clap po rin natin. Hindi po masyado malakas para hindi magalit yung ating kapitbahay. Hindi po rin. Panginoon, simulan po natin ang ating gawain ng isang awitin at susundan ko po ng sabi sa ating purihin ang ating Panginoong Diyos. Umagang ito mga kapatid, sa unang time na umapit, magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patawarin mo sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Kung makita ang kaluwalhatian mo, tanggapin mo, Panginoon, awit ko sa'yo. Patawarin mo sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo, tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba at tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinagkaiibig ko, Panginoong Jesus, madali ka. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo, tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinagkaiibig ko, Panginoong Jesus, madali ka. Tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinagkaiibig ko, Panginoong Jesus, magaling ka. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinagkaiibig
pag-ibig ko. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Mga kapatid, tuloy ay sambahin ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat sa Pagpapakumbaba ang pupurihin ka, sa sambahin ka. mo, Yes, Jesus. Panginoon, ang puso kong ito, sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-ibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na Samba At tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito, sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-iibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Salamat po. Salamat, Panginoon. Sige po, tayo po ay pwede na umupo. Tanda po natin ating mga isipan sa pakikinig po ng salita ng Lord. Ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. At lalo po sa ating Diyos na buhay. So, ngayon po ay tayo ay nasa ikalawang araw po ng ating pananalangin at pag-aayuno. At purihin po ang Lord at nakarating po ang bawat isa at may mga nakasama po sa atin sa online. So, hindi ko na po papatagalin at patuloy na po tayo sa pag-aaral. Bago po tayo magbasa, tayo po ay manalangin. Hindi ko bawat isa na pumikit. Purihin ka, Ama, dakilain ka, sambahin ka, aming Diyos, ng kapangyarihan, aming Hari, aming Ama sa langit, aming Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan nga po ng aming Panginoong Jesucristo, Ama, sa patnubay gabay ng Diyos Espiritu Santo, maraming salamat po sa bagong umaga na ipinagkaloob niyo sa amin at sa dagdag na buhay na ibinigay niyo, Panginoon. Maging sa pagkakataon na kami makalapit sa inyo bilang isang iglesia mo, bilang isang spiritual na pamilya, at patuloy, O Lord, na ihiling kami sa inyo na kami po ay patuloy niyong samahan at katagpuin sa umagang ito, Panginoon. Ito, Lord God, ang pusong binalisan ng Panginoon Jesucristo, nilinisan, O Lord God, pinatuwid, Panginoon. Lord God, ay naging bukas ito para po sa iyong mensahe, Panginoon. I-anoint nyo nga po yung lingkod na gagamitin, maghahayag ng iyong salita, at tanging ang iyong mensahe, ang iyong karunungan, ang siyang maihayag. Sa patnubay gabay ng Diyos Espiritu Santo, Panginoon, ikaw po ang manguna hanggang matapos po ito. Salamat po, Ama. Ikaw na rin po ang magbukas ng pangunawa, maging ang mga maliliit na bata na nakikiisa sa iyong gawain, Panginoon. At yung mga nasa online, O Lord. Salamat po, maluwalhati ka at wala na po iba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sige po, para po sa recap lang po, no, ang ating pong pinag-aaralan simula po Sunday ay ang panahon ng paghahanda para sa buhay na walang hanggan. At ang ating tema ay biblical na gabay upang maging handa sa buhay na walang hanggan. Punta po tayo sa page 19, Tuesday. Yan po.
nasa point number 3 na po tayo. So, para po sa una at pangalawang puntos po, simula po nung Sunday at Monday, hindi po ba ang tinukoy na ang binigay po sa atin ng Panginoon ay ang gabay para maging handa po yung ating mga sarili. Amen po ba? Amen. So, nag-start po tayo sa physical, no? Nandyan po yung karunungan ng Panginoon. Yung karunungan ng Panginoon na maihanda po natin ating mga katawan, no? Magkaroon ng magandang kalusugan para sa pinapagawa ng Panginoon. Ang ating mga kayamanan ay magamit para sa kanyang kalooban. Pati po yung ating isip at kalooban ay maihanda, no? Sa mga pagsubok na dinadanas at dadanasin ng mga mananampalataya. At sumunod na araw po yung ating mga spiritual. Kahapon nga po, no? Sino po na-bless sa message din po kahapon na patungkol po sa paghahanda sa spiritual na habang tumatagal nga po at hindi lang tayo basta nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon, sa pasok natin sa buhay na walang hanggan, kundi tayo po ay naghahanda na mas lumakas pa yung ating mga spiritual at hindi po tayo manlamig at huminto sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, ngayon naman po, sa pangatlong araw, bibigyan naman po tayo ng gabay ng Panginoon, hindi lang po para sa ating sarili, kundi para po maihanda rin po ang ating mga mahal sa buhay at maging yung ating spiritual na pamilya. So, katulad po ng maraming rescue missions, no? Kailangan muna yung sarili muna natin yung maihanda. Ang tawag po nila dyan ay yung self-preservation. Kailangan equip ka, handa ka bago ka tumulong ng iba. Kunyari po sa sunog, sa lindol, sa aksidente, hindi po ba? Kailangan i-check mo muna yung sarili mo at kung ikaw ay pupunta sa isang rescue mission, may bit-bit ka po na mga equipments at ikaw po ay may alam at ikaw po ay ready para hindi ka lang tutulong, pati ikaw ay makaalis at makaligtas na sa mga problema na yon. Amen po ba? Amen. So, ganun din po sa paghahanda sa buhay na walang hanggan. So, tinuruan na po tayo na maging handa po tayo. At ngayon, may mission pa po tayo at tungkulin mula po sa Panginoon. At yun ay maihanda po natin yung ating mga pamilya at maging ang iglesia na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. So, sabi po sa pangatlong puntos, paghahanda sa pamagitan ng pag-abot sa ating pamilya at mahal sa buhay. So, yan po yung isa sa mga nais ng Panginoon na magawa po natin habang naghihintay sa buhay na walang hanggan. So, ano ba ang gabay ng Biblia? No? Unang part po ng point 3, kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya sa ating pamilya o mahal sa buhay, maging sa spiritual na pamilya. Basahin po natin sa Hebreo 11 verse 7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ng mga tao sa mundo pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. So makita po natin ang gabay ng Panginoon katulad po ng kanyang gabay kay Noe na noong binalaan ng Panginoon ng si Noe na magkakalinga po ng baha bilang paghihirap at kaparusahan, kapahamakan sa mga tao. Si Noe po bilang sabi po sa Bible, matuwid may pananampalataya sa Diyos, siya po ay nakinig upang siya po ay maligtas, sarili po. Sabi po sa binasa natin, ang kanyang sarili. Pero hindi po nagtapos doon. Pati po ang kanyang pamilya ay nailigtas sa baha. Alam niyo po kung bakit ang sabi po dun sa binasa natin, si Noe po ay nakinig dahil sa kanyang pananampalataya at siya po ay sumunod at gumawa ng arko. So makita po natin dito yung kahalagahan ng faith
at pagtayo, no, sa pananampalataya sa pamamagitan ng gawa, at yun ay kanyang ipinasa at ipinakita sa kanyang pamilya. Biruin niyo po, yung storya na ito, narinig na po natin, no, na si Noe nga po ay pinreach niya, no, tinuro niya sa mga tao, at ginaid niya yung mga tao na magsisi at makinig sa babala ng Panginoon. Pero makita niyo po na yung kanyang pamilya lamang po ang nakinig. At hindi lang po niya ito basta pinreach, hindi lang niya ito basta sinabi o ibinahagi sa pamamagitan ng pananalita. No? Ginawa niya po yon, pero bukod po doon, pinakita niya rin po sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan po ng pagsunod. So, makita mo na dun sa pagbinasa po natin itong storya ni Noe sa Genesis po, pinagtawanan siya ng mga tao, hindi nakinig sa kanya, pero ang pamilya niya nakita at nakuha nila ang mensahe ng Panginoon at sila po ay sumama. So, sino po ulit yung nakasama? Kanyang asawa. Ilang mga anak? Kanyang 3 mga anak at yung mga asawa ng kanyang anak. So, lahat po sila nakinig at ang buong sambahayan niya ay naligtas mula po sa bahay. So, ito po ay nais ng Panginoon na mangyari rin po sa atin, at sa kabila po ng mga sinabi ng tao kay Noe, hindi po siya nahiya, hindi po siya natakot, hindi rin po siya nag-alinlangan na ibahagi yung binigay sa kanya ng Panginoon. So, ganun po ba tayo? O sisimulan pa lang po natin. Mahalaga ay maunawaan po natin na ito po ay malaking bagay sa Panginoon at syempre sa atin din po. Sino po ba dito ayaw mong makasama ang mahal mo sa buhay na walang hanggan? Wala naman po siguro, ano. Sino dito gusto mo makasama si Mama Papa sa langit? Sa paghahari ng Panginoong Jesus. Sino dito gusto mo kasama yung mga anak mo, yung mga apo mo? Ngayon po ba? So, wala naman po na sa atin na ayaw mangyari yon. Kaya sabi po dyan, ibahagi po natin ang ating pananampalataya sa ating pamilya at mahal sa buhay. Sabi pa po dito sa 2 Timothy 1 verse 5, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong lola Luisa at ng iyong inang si Eunice, at natitiyak kong nasa iyo rin ngayon. Ang kausap po dito ni Pablo ay si Timoteo. So si Timothy ay ang kanyang nanay ay nanampalataya, si Eunice, may pangalan, no? Tapos yung lola din ni Timoteo, si Lola Luisa. So makita po natin simula sa lola, naipasa sa anak, naipasa sa apo. Hello. Amen. Wala po sa edad. Hindi po porket na kami po ang mga bata ay kami lang po ang gagamitin ng Panginoon, kundi magsimula po sa bawat isa sa atin. Basahin pa po natin bilang illustration ng Gawa 16:31-34. Ito po ay yung panahon po na nakulong po si Pablo at si Silas po, no, mga kasama nila sa kulungan dahil sa paghahayag po ng salita ng Diyos. Sila po ay nakulong, sila po ay nag-awitan, sila po ay nagsumamba at manalangin, at nasira po yung yung kulungan, yung rehas, at nakalag po yung kanilang mga chains, at sila po ay nakatakas sa pagkakulong. Meron po doon yung keeper ng prison, yung pinaka-guard po, nakatulog. Pagising niya, wala na yung mga nakakulong, yung mga mananampalataya nga, no, nakinulong. Takot po siya. Pero nung nakita po niya, sabi po ng mga lingkod ng Diyos, nandito kami, huwag kang matakot. Sabi po ng gwardiya, nakita niya po yung kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po niya, anong gagawin ko para maligtas? Sabi po ng gwardiya. Ang sagot po nila Pablo at Silas dyan po sa verse 31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka at ang iyong pamilya.
ito po sa matagal ko na pong narinig, akala ko po nung una, promise yan ni Lord, na pag sumampalataya tayo, automatic maliligtas yung family. Pero may kasunod palang verse, hindi ko po nabasa noon. Basahin po natin. Sabi po sa 32, at ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. So sino po ang pinrityan ng mga lingkod ng Diyos? Yung gwardiya lang po ba? Ano pong sabi doon? Pati ang kanyang buong sambahayan at pamilya. Ang lahat ng miyembro. Pag sinabi mo lahat ng miyembro, kung may bata, pati mga bata. Kung may matatanda, lahat. Kaya naman pala, ang maliligtas, hindi lang po yung gwardiya, pati daw po yung kanyang pamilya. Kasi dahil po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Basahin pa po natin, sabi dyan, nang gabing iyon, hinugasan ng gwardiya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya. Ito pa po. At ang kanyang buong pamilya. Hindi lang po isa ang nagpabautismo, pati ang buong pamilya. So, ano po ibig sabihin yon? Hindi lang po ang gwardiya ang tumanggap sa Word of God. Hindi lang po ang siyang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pati po, hindi lang rin po siya ang nagpabautismo, pati po ang kanyang buong pamilya. So, glory to God po dahil nais ng Panginoon na mangyari po yan sa atin. Ako, meron pa palang verse 34. Sabi dito, pagkatapos isinama niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardiya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumampalataya na sa Diyos. So, yan po ay part po ng bawat mananampalataya na iuwi po natin ang salita ng Panginoon at ibahagi po natin yan sa ating buong sambahayan. Kung kinakailangan po ang mga lingkod ng Diyos ay pumunta sa bahay, yan naman po talaga ang ating ginagawa. Sabi nga po ni Nanay, di ba? Yung una nahihiya si Tatay Efren na nakikinig ng Word of God. Yung pala, nasa loob ng bahay nakikinig. O, yung mga lingkod ng Diyos nasa labas ng bahay next time. Kasama na si Tatay Efren, di na maiya. At lahat tayo ay yung papabautismo, no? Bilang tanda ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi 5 minutes ang bautismo. Okay, so nakita po natin dito, no, ang pananampalataya at pagpapakita natin ng ating pananampalataya ay mahalaga. Ulitin ko po, hindi lang po sa salita at hindi lang po yan sa pananakot. Tandaan niyo po yan, ha, hindi po tayo tinakot at pinuwersa ng Panginoon o ng mga lingkod ng Diyos. Kaya ang ating mga pamilya, paano natin sila abutin? Ipag-pray po natin ngayong prayer and fasting. Bigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon at maging malinaw po yung kanyang gabay. Paano po natin maihahatid ang pananampalataya sa kanila? At paano po nila makikita yung ating mga pananampalataya? Amen po ba? Amen. Sino dito excited? Hindi po magiging madali, pero yan po ay kalooban po ng Panginoon. Kaya isama po natin yan sa prayer. So, punta na po tayo agad sa letter B. Sa susunod po na page. Page 20. Basahin po natin sa letter B. Second part po ng paghahanda sa ating pamilya at mahal sa buhay. Sabi po dito, pag-abot. Okay, ito po yung susunod na gabay. Pag-abot at pagbibigay babala sa mga kapatid na nanlalamig at simulang tumalikod sa pananampalataya. So, dito na po papasok yung ating tungkulin sa iglesia. Hindi lang po tayo tinawag dito ng Panginoon para mag-preach, para maglinis, para magluto, para mag-ayos. Tinawag din po tayo ng Panginoon para maging katuwang niya sa pag-alalay sa kabuuan po ng spiritual na pamilya. So, dito po sa atin sa CV14, nais po ng Lord na kapag nakakita po tayo ng ating kamanggagawa o kapwa mananampalataya na nanlalamig, o kaya naman tumatalikod na sa pananampalataya, o namumuhay na ulit sa paggawa ng kasalanan, no? At tungkulin po natin yun. Hindi lang po nila pastor. Amen po ba? Amen. So yan po ay basahin natin sa Galatia 6:1-2. So, ito po si Pablo po ulit, kausap niya ang iglesia
Ang mga mananampalataya po, hindi lang ang mga lingkod. Sabi po dyan, mga kapatid, hindi po ka manggagawa, kapatid, sa pananampalataya. Sabi po dyan, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng Banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin nyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Ganda ng gabay po ng Lord, no? Malinaw. Hindi po tayo manghuhula paano aabutin ang mga nanlalamig at tumatalikod ng mga mananampalataya. Hindi po pwersahan kasi sabi po dyan, hinahon buong hinahon Amen po ba? Kaya siguro kung nakita nyo sila pastor na parang never po tayong binulyaw-bulyawan at minanduhan. Never. Tama po ba? Ang ating mga pastor hindi naging bossing natin na tigilan nyo yan, tama na yan. Di po ba? Bakit po? Kasi may wisdom si Lord. At ito po yung ating basihan na paano aabutin po ang ating mga kapwa mananampalataya. So sabi po dyan, kung may magkasala sa inyo, so ibig sabihin po, kung tayo ay merong kapwa mananampalataya na nakapanakit sa atin, ganun din po, no? O kaya naman nakita natin na sila ay nagkakamali na, nakakatisod na. Alam niyo po yung term na yon? Nakakatisod na, Kristiyano pa man din. Ganyan ang ginagawa. Hello. Amen. Di ba? Lagi po natin naririnig yan. Tapos hanggang dun na lang. Tapos nakaabot sa kabilang barangay yung istorya ng kapwa mananampalataya natin. Tapos wala nang nagawa. Naku, hindi pala po yun tama. Kailangan pala po na kung ikaw daw po ang nakakaunawa, sabi po dyan, kung ikaw daw po ay ginagabayan ng Banal na Espiritu, nasa sayo po ang tungkulin. Pakibasa po, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng Banal na Espiritu ang dapat, nakuha niyo po yung linya na yan, dapat na tumulong. Hindi po sinabi dyan si pastor, ang dapat tumulong. No, sa mga nagkakamali, hindi po. Tayo po lahat yan. So, kaya naman po, nararapat po na magpagamit po tayo sa Panginoon. At gawin nga daw po natin ito na may kahinahunan at pag-iingat. Kasi kung tayo po ay magtutuwid ng ating kapatid at magre-remind, mga anak, makinig kayo pati sa mga youth, mga bata. Kung tayo ay magsasabi sa ating kapatid na mali yung kanyang ginagawa, wag niyang gawin, o kaya naman ito ang dapat gawin, mag-ingat daw, baka pati daw tayo ay matukso. Baka mamaya dalawa na kayo nagbanding sa pagbalik sa dating buhay. Hello? Amen. Amen po ba? Amen. So, maging maingat pa din po. So, kaya naman, mga kapatid, mga kamanggagawa, pagtulungan po natin. Sabi pa po sa verse 2 yan, tulungan nyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Basahin pa po natin, Mateo 18:15-17. Kung magkasala sa iyo, ayan na naman po. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo. Puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Okay, may wisdom si Lord. Unang attempt, kausapin mo siya mag-isa. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginagawa niya. Kung nakikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, gusto ko lang po bigyan ng diin yan na sa iglesia kapag nagkaroon po ng problema sa isa't isa. Hindi lang po sa isa't isa nagkakaroon ng paglayo o pagsira sa relasyon, pati po sa relasyon nila sa Diyos. Kaya po tayo tinatawag ng Panginoon na magpagamit sa Kanya dahil hindi lang po tayo makikipag-ayos sa Kanya, kundi tutulungan din po natin siya na makabalik sa Diyos. Amen po ba? Amen. Baliin natin yung kaisipan ng bahala siya, kanya-kanya naman ang kaligtasan. Ayaw niya, basta ako malinis ang budhi ko. Hello? Amen. Basta ako bahala siya. Hindi po, tungkulin po natin, kahit sino pa yan, kahit ano pa ang ginawa niya, kahit ikaw pa ang sinaktan niya.
anak mo ang sinaktan o sino pa man yan, tungkulin po natin na sila po ay makabalik sa pananampalataya at maayos na relasyon sa Diyos. Nakikinig po ba tayo sa Panginoon? Amen. So sabi pa po dyan, yan po yung unang part, no? Yung 16. Pero kung ayaw niyang makinig sa'yo, okay. Magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya. O, pwede pala yun. Para ang lahat ng mapag-usapan ninyo ay mapatotohanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. So, hindi nakinig isang beses, hindi tayo yung, sinabi ko na, yun naman yung makinig, bala siya sa buhay. Amen po ba? Tigas na ulo, Lord eh. Ikaw na bahala sa kanya. Hindi pala. Meron pa po pala tayong kailangan pa. O magsama pa daw tayo. Pastor, patulong naman. Nay, sister, patulong naman. O si kapatid, layo na sa relasyon sa Diyos. So, pagtulungan sa prayer, pagtulungan po, nabigyan ng Lord ng wisdom. Paano? Paano kung ayaw pa rin? Tama na ba, Nay? Tama na ba, mga kapatid? Hindi pa. Verse 17. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. Okay. Pangatlo. Buong congregation na. I-prayer meeting na natin. Parang gano'n. No, pakisulat po dyan sa mga prayer booklet ang ating mga kapatid na nanlamig at nanlalamig na, tumalikod na. Okay? At ano pa? Ayaw pa din. Sabi dyan sa susunod. Ay ayaw pa din makinig. Ituring nyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil na buwis. Makasalanan. Alam niyo po yung una po itong na-preach. Ang tanggap ko po ay layuan na. Makasalanan yan eh. Maniningil na buwis. Hayaan mo na. Una, kinausap mo na. Nagsama ka na. Tapos, sama mo na yung buong iglesia. Ayaw pa rin. Akala ko po tama na. Ay yung palang binigay ng Lord po, nung binubulay-bulay ko po ito, ano po bang ginagawa ng Panginoong Hesus sa mga maniningil ng buwis at mga walang relasyon sa Diyos? Ano po? Tinataboy po ba niya? Hindi po. Inaabot pa din po niya. Akala mo may lusot ka. Akala mo may lusot ka na, no? Hindi pa rin po. Tungkulin pa rin po natin na sila po ay abutin katulad ng paano tayo umabot ng mga hindi mananampalataya. So, dyan po papasok ulit yung step 1, evangelism. Love, understanding, acceptance. Po? Ayun nga, yung prayer nga yung number 1 natin. Amen po ba? Amen. So, kung akala po natin ay hindi po natin yan tungkulin ngayon ay narinig na ninyo ng bawat isa po sa atin. Nung binabasa ko to medyo nabibilaukan po ako, pero talagang ito po ang kalooban ng Panginoon at huwag po tayong tumigil, no? Amen po ba? Amen. Amen. So, yan po, no? Tayo po ay responsable, no, para sa ating mga kapatid. At tayo po ay nais ng Panginoon magamit niya. Hindi wala po diyan, pakisulat niyo na lang po sa mga may ballpen. Ezekiel 3:18 to 19. At saka po Ezekiel 3:20 to 21. Hindi ko na po babasahin, pero ito po dito po nakalagay yung masama na hindi po tumitigil sa kasamaan. Pag pinagsabihan mo, maliligtas siya, pati ikaw wala kang pananagutan. Pero pagka ang masama ay hindi mo sinabihan na mapapahamak siya, mapapahamak na siya, mananagot ka pa sa kanyang pagkakasala. Ezekiel chapter 3 verses 18 to 19. Yung sumunod na verse po, Ezekiel 3:20 to 21. Yung mga tuwid naman daw po na tumalikod, na hindi po natin inabot o tinuruan o pinaalalahanan. Mapapahamak siya. Pati ikaw daw po may pananagutan. Pero kung sinabi po natin, ginawa natin lahat nung binasa po natin kanina, 4 na paulit-ulit. Maliligtas na po siya, makakabalik siya sa pananampalataya. Pati po tayo hindi Anong verse po yun, Pastor? Ezekiel chapter 3 po. Sa Old Testament po yan eh. Opo. Ezekiel chapter 3 verses 20 to 21.
Yung una po, Ezekiel 3:18 to 19. Okay po? So, tuloy po tayo, no? So, talaga pong mabigat-bigat po yung nais ng Panginoon na tanggapin po ng bawat isa. Hindi lang po sa sarili nating pamilya, maging po sa ating spiritual na pamilya. Okay? So, sa pagtatapos po natin, nais ko po iwan po sa inyo na pagbulay-bulayan po. Hindi po habang panahon nandiyan po tayo para sa pamilya. Amen po ba? Amen. Hindi po habang panahon nandiyan po tayo para ipag-pray sila. Darating din po ang ating wakas. Malalagutan din po tayo ng hininga o darating din po tayo sa katapusan ng mundo at paghahari ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Mangyayari po lahat yan. Kaya naman po, nais po ng Panginoon na ngayon na po, no? Huwag na po natin ipagpa next year. Next year na lang, Lord. Matigas pa ng ulo ngayon eh. Hindi po. Simulan na po natin sila ipag-pray. At ilista po natin yan bilang totoo ko po. 12 years ago, nung una po ako nakakilala sa Panginoon, ay talagang kaya malapit po sa akin tong mensahe na ito kasi ang unang-unang inayos po ng Lord sa buhay ko pagkatapos niya po akong ayusin ay yung aking pamilya. Hindi po yung aking trabaho, hindi po yung aking kapirahan, kayamanan, wala po hanggang ngayon. Okay, ang unang-una noon hanggang ngayon na inaayos ng Panginoon yung aking pamilya. So marami po sa aking mga kapatid nakakilala sa Panginoon, aking mga magulang, ang aking nanay, glory to God po, sa taong nung 2020 pandemic, siya po ay tumanggap na talaga po at nakabalik sa Panginoon at nanghingi ng tawad sa aming lahat at nagpatuloy na po maglingkod sa Panginoon. Sabi niya, hindi ko makakalimutan na alam ko na kailangan ko talaga magtrabaho. Alam na niya kung para saan yung kanyang buhay. At ang buhay na yun ay para sa Panginoon. Amen po ba? So yun po ay 2013 ko po pinag-pray. After 7 years pa po, bago po nangyari. Pero ang totoo po, no, iba-iba man yung storya natin, ang Diyos ay kikilos. Merong mauuna sa pamilya natin, magiging katuwang natin, merong mahuhuli. Pero ang mahalaga, tumugon na po tayo, ngayon na po. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin sa Lord. So yan po, no, ang mensahe ng Panginoon, maging sa ating spiritual na pamilya. Okay, so, tayo po ay manalangin na po. Okay, yun na po. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Amang banal, dakilang Diyos ng buhay, maraming pong salamat sa iyong mensahe sa amin. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo nais na kami lamang po ang makaranas ng kaligtasan at maihanda sa aming pagharap sa iyo at sa susunod na buhay namin, Panginoon. Marami pong salamat sa malasakit mo po at sa pagmamahal mo sa aming buong sambahayan. Bagamat sa oras na ito ay hindi namin alam kung paano o may mga taong naiisip kami, mga mahal sa buhay na talagang sarado pa sa pagtanggap sa iyo ng buong buo. Pero kami po ay sumasampalataya sa kapangyarihan mo, sa pagmamahal mo na kung paano nyo po maingat na inabot ang bawat isa, kung paano nyo po pinagpasensyahan ng paulit-ulit ang bawat isa sa mahabang panahon na kami po ay nagpapasaway, Lord God, at sa paraan mo na iba-iba man, pero napaka-personal na pakikipagtagpo sa amin. Alam po namin na kaya mo rin po yun igawin sa aming mga mahal sa buhay, maging sa aming mga kapwa mananampalataya na nanlalamig at tumalikod na po sa inyo. Kaya naman, O Diyos, bilang iyong anak, may lingkod, kasama po ng iyong mga anak dito sa CB14, ay patuloy po kami nakikiisa sa layunin mo, na wala kahit isa mapahamak, maaari, Panginoon, dahil yun ang kalooban mo, Lord God. Kaya naman, gamitin mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, ilagay mo ang kabigatan sa puso namin na huwag tumigil, huwag magsawa, Lord God, at huwag tumingin sa mga kasalanan ng aming mga pamilya, mga mahal sa buhay. Kundi tumingin, Lord God, sa kanilang mga kaluluwa na nais mong iligtas at nais mo rin pong makasama sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Ama. Ikaw lang po ang maitaas at wala na po iba sa pangalan ni Jesus. Amen.
po, sa ating pagtatapos po, tayo po ipatuloy na umikit at manalangin. Hallelujah. Father God, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa napakagandang mensahe at patuloy kami nagpapasalamat o Diyos dahil Ikaw ay dakila at tapat sa amin. Salamat Lord dahil di ka nagkulang. Simula sa aming mga spiritual na pangangailangan, Panginoon, Ikaw po ang umaabot sa amin at nagpapatatag na aming pananampalataya. Ikaw po ang lumilingap sa aming mga pangangailangan spiritual, lalo't sa oras na kami nanghihina at naliliglig, Panginoon, ang aming pananampalataya, pero kami ay inaabot mo at kami ay pinananagumpay mo. Salamat, Panginoon. Salamat din po dahil di mo kami pinapabayaan. Bagaman minsan, Panginoon, na kami napapagod, nanghihina, nagkakasakit, at nagkakaroon po kami ng mga problema, Panginoon, sa mundong ito. Ay, naroon po ang iyong pag-abot at pag-saklolo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa pagpo-provide sa lahat ng aming pong mga pangangailangan. Bagaman na may mga panahon na kami nag-aalala, ay ganoon na lamang kami maging tuliro sa mga pangangailangan, pero tunay nga po na hindi nyo kami iniiwan at pinababayaan. Ikaw ang nagpo-provide at patuloy na nagtatawid sa amin sa araw-araw, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, sa aming mga anak, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy nyo po kaming binibigyan ng biyaya upang makaraos, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po sa provision. Salamat din po, Panginoon, dahil hindi mo po pinapabayaan ang iglesyang ito. Bagaman maraming beses na tangka ang kaaway para kami buwagin at kami, Panginoon, ay pangalatin, Lord, pero naroon po ang iyong kamay na patuloy na nagpapatunay na ang iglesyang ito ay sa iyo, ikaw ang nagmamay-ari. Narito kami nagsasama-sama at mas lalo mo pong pinapatibay, ini-equip at ihinahanda para po sa mga darating na panahon, kaming iglesyang ito ay magamit mo para maabot ang maraming tao at ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, Panginoon. Salamat, patuloy na i-provide niyo po ang needs ng church. Patuloy niyo pong gabayan ang mga namumuno upang ang pangangailangang espiritual ay patuloy na dumaloy po, Panginoon. At ang mga mensahe na kailangan marinig ng iyong mga anak ay ibaba niyo po ang karunungan sa mga leaders, Panginoon, na itinalaga mo sa iglesyang ito, Panginoon. Gayun din, nakikita niyo po lahat ng pangangailangan. Lord, itong church physically naman, Lord, ikaw po ang patuloy na mag-provide. Kung loobin mo na magkaroon kami ng permanente at maayos na CB, Lord, ikaw po mag-provide, Panginoon, pati ang mga pangangailangan, Panginoon, mga materials, mga equipments, Panginoon, sa musika, Panginoon, microphone, Lord, magkaroon kami ng maayos sa iyong kalooban. At kung hahayaan mo pa na magtagal pa kami dito sa mundong ito, sa lupang ito, Panginoon, ikaw po ang patuloy na provide. Pero kung hindi naman po at rapid ka nang dumating, Lord, patatagin niyo po ang bawat isa sa amin na higit lalong spiritual na pangangailangan, sangkapan niyo po ang bawat isa. Salamat po. Lord, salamat, Panginoon, higit lalong protection mo ay balot niyo po sa bawat isa. Sa lahat ng mga tangka ng kaaway, huwag magtagumpay, bagkus, Lord, managumpay ang iyong Holy Spirit na patuloy na nangungusap at nagpapalakas at nagbibigay sa amin ng kakayanan para po lumaban at mamunga, Panginoon, ng katangian na patuloy na hinuhubog mo sa aming mga buhay. Salamat. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. At sa aming pagtatapos, tanggapin po namin ang pagpapala na nagmumula po sa iyo. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Lord, ito po aming mga kamay nakataas. Tanggapin namin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kapayapaan nagmumula sa Panginoong Yesus, gabay patnubay ng Diyos Espiritu Santo, at ang iyong pagbabalot
pagsiselyo sa amin ng makapangyarihan dugo ng aming Panginoong Yesus. Proteksyon sa lahat ng kilos at galaw ng kaaway, mga sakit, mga bato at kasinungalingan ng kaaway, kami po ay pakiingatan mo. Aming inaangkin ang lahat ng ito in Jesus' name. Amen. Good morning po sa ating lahat. Morning po. Picture lang po saglit. Ay, umaga. Uy,